Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagsimula ang pelikula noong 1943 sa isang nayon sa Indonesia, kung saan brutal na pinapatay ng mga sundalong Hapon ang mga Dutch at Indonesian. Kasabay nito, nakita namin ang isang Dutch na babae na nagngangalang Ivana. Nagawa niyang makalayo sa mga sundalong Hapon, at nagpasya rin siyang iligtas ang ilang Indonesian na banihag ng mga Hapon na yun. Ngayon, isa sa mga bihag ay ang kanyang kasintahang si Schiffel. Hinihiling niya sa kanya na tumakas kasama niya, ngunit hindi niya ginawa. Iyon ay kapag pinatumbas siya ng isang sundalo. Pagkatapos, dinalan nila siya sa labas sa kanilang punong Matsuya. Dito, nalaman namin na binigyan siya ni Ivana ng informasyon tungkol sa mga Dutch at Indonesian. Para matulungan niya sila, ngunit pinagtaksilan siya ni Matsuya. Bago niya ito mapatay, inatake ni Schiffel si Matsuya at sinubukang tumakas kasama si Ivana. Ngunit nabaril si Matsuya mula sa likuran, at dito naputol ang eksena. Ang pelikula ngayon ay nag-forward sa 1973, kung saan nakita namin si Ambar at Dika sa isang bus, at si Ambar ay nagdurusa mula sa kapansanan sa paningin. Nakarinig si Ambar ng ilang ingay at nakita niya ang tatlong tao na nakaupo sa likod na hanay. Ngunit sinabi ni Dika na walang tao sa likod nila. Sa totoo lang, ilang oras na ang nakalipas na matay ang mga magulang nila sa isang aksidente. At pupunta sila sa retirement home ng isa nilang kaibigan na si Wati. Ang mga anak ni Wati na sina Agus at Ambar ay magkaibigan noong bata pa sila at pareho silang masayang nakilala sila. Pagkatapos ay ipinakilala sila ni Wati kina Lolo Fered, Lola Aida at Lola Ani. At napakasaya rin nilang makilala silang dalawa. Tinanong ni Ani si Ambar kung bulag ba siya, na sinasabi niya na hindi niya nakikita ng malinawang iba. Pagkatapos ay pumunta doon si Agus at ipinakilala si Ambar kay Rina, na siyang nag-alaga sa kanilang lahat dito. Ngayon ay humihingi ng paumanhin si Wati sa lahat na hindi siya makakapag-celebrate ng Michael sa kanila. At pagkatapos ay umalis siya doon. Sa sandaling dumating doon ang apo ni Aida na si Arthur at sinabi nito sa kanya na kailangan niyang manatili dito hanggang kay Michael. Maya-maya, nang ang lahat ay nagpapalipas ng oras sa labas, si Agus ay nasa loob na nakikipag-usap kay Ambar. At nakita namin na si Rina ay hindi masyadong natutuwa tungkol dito. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa intercom sa bulwagan, at kung ito ay tumunog, nangangahulugan iyon na may humihingi ng tulong. Si Dika ay naglalaro sa labas kasama si Lolo nang pumasok ang kanilang laruan sa loob ng isang abandonadong bahay sa tabi. Sakalang sila pinapasok ni Rina sa loob, dahil ulan. Pinuntahan ni Arthur si Dika, na nagsabi sa kanya tungkol sa laruan, at nagsimula itong umulan. Pumasok sila sa bahay na iyon para kunin ang laruan, at pumunta rin doon si Ambar na hinahanap siya. Sinabi sa kanila ni Arthur na ito ang unang pagkakataon na narito siya, dahil laging nilolok ito ni Wati. Pinauwi niya si Dika, ngunit dahil sa luma na ang sahig, nahulog siya sa isang basement sa ibaba. Gumaba sina Arthur at Dika para tulungan siya, pero ayos lang daw siya. Ngayon sila ay labis na nagulat nang makita ang lugar na ito, at doon ay natagpuan nila ang mga lumang bagay. May nakita si Ambar na malabo doon at pinanong sila kung ano yun. At nang tanggali ni Arthur ang mga damit mula rito, natakot sila na makakita ng walang ulo na estatwa ng isang babae. Pagkatapos ay dumarating din doon si Agus, at nakita rin niya ang lugar na ito sa unang pagkakataon. Ipinakita sa kanya ni Arthur ang isang bibig at sinabi na kung may ginto sa loob nito, hahatiin nila ito. Ngayon nang magsimulang umalis doon si Ambar, sinundan siya ng rebeltong iyon, ngunit nang lumingon siya sa likod, nakita niya ito sa lugar nito. Ngayon sa bahay, binuksan nila ang kahon at nakakita ng maraming lumang mga bagay sa loob nito. Nahanap ni Lolo ang tala-arawan ni Ivana sa loob nito, at sinabi ni Ani sa kanila na hindi sila dapat kumuha ng pag-aari ng isang tao. Lalo na kung ito ay pag-aari ng isang tao mula pa noong unang panahon. Doon lang pinatugtog ni Arthur ang record na iyon, at lahat sila ay nagsimulang sumayaw at nag-enjoy sa kantang iyon, ngunit biglang namatay ang mga ilaw.
Tumingin si August at sinabing malamang na ito ay isang nakaschedule na blackout, ngunit tinanong ni Idol kung paano ito mangyayari sa gabi ni Michael. Ngayon habang natutulog sila sa gabi, tinanong ni Dika si Amber kung may nakita siyang kakaiba na sinasabi niyang hindi, at hiniling sa kanya na huwag pag-usapan ito. Dito, nagtatrabaho si Rina sa kusina nang dumating si August doon, at nakita ang galit na galit si Rina kay Amber. Ipinaliwanag niya sa kanya na si Amber ay tulad ng kanyang kapatid na babay, at sinabi sa kanya na gusto niya ito kapag siya ay nagtatampo. Pagkatapos nito, nagsisimula silang maging intimate, ngunit pagkatapos lamang ay otomatikong bumukas ang isang pinto. Ngunit nakita nila na walang tao doon. Dito nagising si Amber sa tunog ng intercom na iyon, at nakita niyang kumikislap ang ilaw dito. At nakita namin ang walang ulo, na rebeltong iyon na gumagala sa labas. Narinig ni Amber ang ilang bow sa intercom na hindi malinaw, kaya lumabas siya sa bulwagan upang suriin. Pagkatapos ay nagsimulang tumugtog ang isang kanta dito, at biglang may bomb ango sa kanya, at napansin ni Amber na nakikita niya ng malinaw ang lahat ngayon. Natakot siyang makita si Ivana, at nasugatan si Sheffel sa kanyang harapan, at sinisikap ni Ivana na paalisin siya doon. Ngunit pagkatapos lamang, ay may mga Indonesian, na pumunta doon at humingi siya ng tulong sa kanila. Noon lang dumating si Dika doon, at naging tulad ng dati ang lahat. Tinanong niya ito kung ano ang nakikita niya, ngunit wala itong sinasabi sa kanya. Ngayong gabing iyon ay nagsimulang tumugtog ang record na iyon ng mag-isa, at ang lahat ng mga pinto ng bahay, ay otomatikong magsisimulang bumukas. Dito narinig ni Annie ang kantang iyon sa intercom, at umuwi siya, para tingnan kung sino ang nakikinig sa kanta sa gabing iyon. Pinatay niya ang ponograpo at nagsimulang umalis, ngunit nagsimula itong tumugtog muli. At nang ibalik niya ito, nakita namin ang babaeng walang ulo sa bahay. Pumasok si Annie sa loob pagkatapos makarinig ng ilang ingay, at nakita niyang nabaliktad ang food trolley. Dinampot niya ang mga bubbles again at sinimulang ilagay sa trolley nang makita niya ang mga paa ng babae doon, nang makitang natakot siya at tumakbo palayo sa banyo. Ngunit kahit doon ay inaatake siya ng multong iyon, dahil sa kung saan lumalabas ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nakarinig kami ng isang sigaw. Ngayon kinaumagahan, ay sinabi ni Rina kay Agus na hindi niya iniinit ang pagkain kagabi, kaya ito ay nasira. Tapos pumunta din doon si Nadika at Amber at sinabi niya kay Agus na narinig niya ang tunog ng intercom kagabi. Pagkarinig nito, sinabi ni Rina na patay ang ilaw. Dumating doon si Lolo at tinanong si Agus kung ano ang ginagawa ng revoltong ito dito. Samantala, pumunta din doon si Arthur at nagulat na makita ito doon, at pareho nilang iniisip na isa sa kanila ang nagdala dito. Pagkatapos ay dumating din doon si Amber, at nagsimulang tumingin sa revoltong iyon, at sinabi ni Lolo na tila ang tala-arawan na ito ay ng isang babaeng Dutch na nakatira dito. Mahal ng kanyang mga magulang ang Indonesia at ang mga mamamayan nito at binigyan pa nila ng pangalang Indonesian ang kanyang bunsong kapatid. Ngunit ang kanyang kapatid ay pinatay, ang kanyang ina ay namatay sa sakit, at ang kanyang ama ay nagpakamatay. Tinanong siya ni Amber kung nakakita na ba siya ng mga kakaibang bagay sa bahay na ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mula noong siya ay nagkaroon ng kanyang operasyon sa mata, nakakadama siya ng mga supernatural na bagay. Kagabi ay may nakita siya, ngunit kakaiba ang lahat ay malinaw. Nakarinig din siya ng Dutch song sa intercom at sa Nakita ang Dutch woman. Nang marinig ang lahat ng ito, nakita ni Lolo ang larawan ni Ivana sa tala-arawan na iyon at napansin niya na ang estetua ay nakasuot ng parehong damit. Pagkatapos nito, pumunta silang lahat para sa almusal at nag-click si Arthur sa kanilang larawan, ngunit pagkatapos ay napansin niyang wala si Lola Annie. Pumunta si Rena sa kanyang silid, ngunit hindi niya ito nakita doon, pagkatapos ay nagsimula silang lahat na maghanap sa kanya. Dito narating ni Amber ang dagdagan o bawasan o kung saan pinatay si Annie, at doon niya nakita ang kanyang bangkay. Sa takot na siya ay nagsimulang sumigaw at nakita namin na ang bangkay ni Annie ay pinugutan ng ulo. Nang marinig ang kanyang mga sigaw, narating nila ang dagdagan o bawasan o,
at lahat ay natakot nang makita ang bangkay ni Annie. Ngayon ay pinilit ni Arthur na kunin ang kanyang lola at hiniling kay August na buksan ang pinto. Ngunit sinabi sa kanya ni August na lahat ng tao dito kasama siya ay kanyang pamilya at responsibilidad, at tumawag na siya ng polis. Pagkatapos ay sinabi ni Lolo na ligtas sila kung mananatili silang magkasama, na tinanong ni Arthur kung paano kung narito pa ang pumatay. Noon lang niya nakita na ang estetua ay wala sa upuan, at tinanong niya sila kung may gumalaw ba dito. Ngunit nakita ni Lolo at August na naroon ang rebulto. Ngayon ay nabigla si Arthur nang makita ito at sinabing wala ang rebulto kanina. Sinabi ni Amber na naniniwala siya kay Arthur. Kagabi nakarinig siya ng Dutch song sa intercom, at nakita niya ang babaeng Dutch na iyon sa kusina. Ipinahayag niya na nakakakita siya ng mga bagay na hindi nila nakikita. Noon lamang nakarating doon ang polis na si Judy, at sinabing nahuli siya dahil sa ulan. Tinanong niya sila kung tumawag sila ng ambulansya, at kung ang namatay na lola ay may sakit o siya ay inatake sa puso. Pagkatapos ay dinala nila siya sa banyo, at nakita ang bangkay ni Annie, samuka si Judy at tumakbo palabas doon. Pagkatapos ay tumawag siya sa punong tanggapan at humingi ng bako. Ngunit ang kanyang tawag ay hindi kumonekta, at pagkatapos ay nakita niya ang rebultong iyon sa rearview mirror, na nawala sa susunod na sandali. Dito ay sinabi sa kanila ni Lolo ang tungkol sa babaeng Dutch na iyon, at may larawan niya kasama ang pinuno ng hukbong hapon sa kanyang tala-arawan. Dati siyang comfort woman, at malapit sa kanya si Matsuya. Sakalang nakarinig si Dika ng ilang tunog, at naglakad siya papunta sa direksyon na iyon. Dito umuwi si Judy para gamitin ang telepono, ngunit hindi rin iyon gumagana. Tumawag si Dika kay Amber, at sinabi sa kanya na nakatayo ang rebulto, at biglang namatay ang mga ilaw. Hiniling ni Judy na manatili silang lahat sa loob, at ay lock ang lahat ng pinto, at lumabas, kasama si Agas, upang tingnan ang electrical panel. Dito naupo ang rebulto sa upuan, at sinabi ni Dika kay Amber na nakatayo ang estatua na ito. Pagkatapos ay biglang nagsimulang tumugtog ang Dutch na kanta. At nang lumapit si Amber sa phonogram, bumukas ang mga ilaw at muli siyang nakakakita ng malinaw. Nakita niya na sinakta ng mga Indonesian si Ivana, at hinayla siya palayo, at narito silang lahat. Marinig ang mga boses na iyon sa intercom, na nakikita ni Amber. Pagkatapos nito, sinimulan ng mga Indonesian na iyon ang pag-atake kay Ivana, at sabihin kay Shaiful na kahit anong mangyari, siya ay Dutch, at pinahirapan nila sila. Ngayon kahit na ang iba ay nakikita ang mga anino sa tanglaw, at sinabi ni Amber na ang babae ay pinahirapan ng kanilang mga tao. Pagkatapos lamang dumating doon ang mga sundalong Japons, at hiniling ni Matsuya sa kanila na ipakita sa kanya na mas makapangyarihan sila kaysa sa kanilang mga tao. Sinabi niya na nangako siyang tutulungan silang lahat, ngunit hindi siya bahagi ng mga ito. Sinubukan niyang salakayin si Matsuya, ngunit pinatumba siya ng isang sundalo, at pagkatapos ay sinabi niya sa mga taga-nayo na ang bawat patak ng kanyang dugo ay gagawing miserable ang kanilang buhay. At pagkatapos ay hiniwa ni Matsuya ang kanyang lig, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang ulo. Pagkatapos nito ay kinuha ni Shifel ang kanyang katawan mula doon, at nagsimulang sumunod sa kanya si Amber, at pumasok sila sa loob ng parehong bahay kung saan nila unang nakuha ang rebultong yun. Pagkatapos ay pumunta si Amber sa basement, at ipinaliwanag ni Rina kay Agus na nakikita ni Amber ang nakaraan. Inilagay ni Shifel ang katawan ni Ivana sa upuan na yun, at nakikita rin ito ni Yubi sa mga anino. Pagkatapos ay pinatugtog ni Shifel ang record na yun, at nagsimulang sumayaw na parang baliw. Pagkatapos ay sinimulan niyang lagyan ng clay ang katawan ni Ivana. Sinabi sa kanila ni Amber na ginawa niya siyang estetua, at nasa loob nito ang kanyang katawan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad at sinabing ang bawat patak ng kanyang dugo ay magpapabagabag sa kanilang buhay. Pagkatapos ay lumaban siya sa mga sundalong Hapons, ngunit sinaktan nila siya at kinalagkad siya palayo. Bumalik si Amber sa basement at sakalang bumagsak ang upuan, at bago pa sila magkaintindihan, inatake ni Ivana si Yudi.
Ngunit bago niya ito mapatay, sinaksak ni Aga si Ivana ng isang patpat at hiniling silang lahat na umalis. Gayunpaman, walang nangyari sa kanya, at kapag sinubukan niyang tumakas, nahuli siya nito at binunot ang kanyang ulo mula sa katawan. Ngayong nakikita nilang lahat sila ay natakot, at pagkalabas, isinara nila ang kinto ng basement. Pagkatapos ay sinubukan nilang tumakas sa sasakyan ni Yudi, ngunit hindi umaandar ang kanyang sasakyan at biglang tumunog ang lahat ng kanyang sirena. Pagkatapos sa kanyang intercom, hiniling ni Ivana sa kanila na ibalik ang kanyang ulo, at pagkatapos ay nakita siya ni Arthur na naglalakad patungo sa kanila. Sinabi niya sa kanila na siya ay nasa likuran nila, ngunit bigla siyang nawala, at pagkatapos ay kinalagkad niya si Aida palabas ng kotse. Pinuntahan siya ni Arthur upang iligtas, ngunit lumitaw si Ivana at binunot din ang kanyang ulo. Sinubukan ni Arthur na salakayin siya, ngunit pinatayan niya rin siya at ipinakita sa kanila ang kanyang ulo, at pagkatapos ay umalis siya doon. Ngayon iminumungkahi ni Amber na dapat nilang sirain ang Revolto, at lahat sila ay bumalik sa loob ng bahay. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Amber si Matsuya na itinapon ang ulo ni Ivana sa balon. Dinala ni Lolo at Yudi ang Revolto sa balon at sinira ito ni Yudi gamit ang palakol, at nakita nila ang labi ni Ivana sa loob. Sinabi ni Amber na kailangan nilang itapon ito sa balon at sunugin. Itinapon nila ang kanyang mga labi sa balon, at nang pumunta sina Lolo at Yudi upang kunin ang mga posporo. Sinalakay ni Ivana, sina Amber, at Dika, at itinaas ang mga ito sa hangin. Sinubukan ni Rina na iligtas sila, ngunit nahulog sila sa balon kasama si Ivana. Dito sa balon, nakita ni Amber ang ulo ni Ivana, na nagsasabing lahat sila ay mamamatay. Bigla siyang sinugod ni Ivana at inatake siya ni Amber ng palakol, ngunit makitid na nakatakas si Dika. Hiniling ni Amber kay Rina na ihagis ang mga posporo at ibinato niya ang lighter. Ngunit sa sandaling sinindihan niya ang lighter, inatake siya ni Ivana, ngunit bago niya mabunot ang kanyang ulo. Sinilaban ni Dika ang kanyang labi, na naging sanhi ng pag-aapoy ng multo ni Ivana, at sa wakas siya ay nawasak. Ngayon sa susunod na linggo, nakita namin na lahat sila ay lumipat sa ibang lokasyon. At tinanong ni Amber si Lolo kung sino ang babaeng katabi ni Ivana sa larawang ito, at sinabi niyang ito ay ang kanyang kapatid na babae. Ang mga pangalan ni Dimas, Elizabeth, at Ivana ay nakasulat sa likod nito. Pagkatapos nang umalis silang lahat mula roon, ang mga ilaw ng bahay ay kumikislap. At ang parehong Dutch na kanta ay nagsimulang tumugtog sa phonogram.